Pupuntahan natin sa gawi doon. Stay tuned. And parang nakikita ko na yung susundo sa akin dito sa airport. At syempre, makialmusal muna tayo ng nilagang saging na saba na may kape. Good day mga master, mga idol. Okay, ako'y nag-tour muna po sa farm ng ating kaibigan. Si Ka-Farm Life, Ate Benita Villas. Paki-search nyo lang po sa inyong mga YouTube channel at paki-subscribe. Ang ganda ng tanawin dito sa kanyang farm. Okay, nandito po sila sa likod ng ilog, sa napakalawak na ilog. Alam nyo naman ang kananay basta't ilog ang pinag-uusapan, mag-fishing tayo dyan. Medyo matarik dito sa pwesto ng inyong kananay. There. Kung nakikita nyo yan, ayan. Ang tawag namin dyan, RR. Yan yung mga reject na talong na itinatapon dyan. And eventually, may mga uod-uod, pasintabi po sa mga kumakain, na siyang nilalapitan at kinakain ng mga isda. So, sana, merong mga nakaanong isda dyan. Mga anong tawag dito? Mga nakatago, mga naandyan para manginain. At, dahil kalalagay lang ng ating padwas, tour ko muna kayo sa kanilang farm. Ito daw po ay humigit kumulang 4.5 hektarya. So, dito, matatagpuan ninyo ang, ayan, saging na saba. Na nag-harvest sila siguro mga 2 days ago na. Check nyo po doon sa ano niya, yung pag-harvest nila ng saging na saba. Paikot yan hanggang doon. Tapos, eto pa. Meron sila ditong mga siling, yan, labuyo, na hinarvest din ng isang araw. Siguro ito mga bukas o haharvestin na naman uli. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siguro mga 7 tudling. Ayan, tudling ang tawag sa isang diretsyong ganyan. Tawag dyan, 7 tudling. Bukod sa siling labuyo, meron din silang eto. Ayan, siling panigang. Mga papaya. Ayan, guys. Na by the way, nag-harvest today. Yan po. Ang papaya nila ay mayroong so, ayan po yung na-harvest nila na papaya for today na nasa 800 kilos. Ready na para sa pagde-deliver sa farm. Ayun ang inyong Kuya Terry. Ang mabuting may abay ng ating Ate Benita. Last harvest nila naka 500 kilos sila. Ngayon daw parang aabot ng 7 to 800 kilos. So, ibig sabihin, sulong yung kanilang pitas o harvest para sa araw na to. Meron din silang talong. Ayan. Na hinarvest din nung mga nakakaraang araw. So, ang talong na ito ay lumang tanim na nila. So, na-harvest na nila yan ng ilang panahon. Kumbaga, palipas or patanda na. Kaya sila nagtanim naman ng mga bago pang talong sa kabila naman. Ito luma na pero ang dami pa rin nilang na-harvest. Parang nakita ko yata doon sa last vlog ng Ate Bining ng inyong Ka-Farm Life. Parang nasa 10 or 15 15 bags. Iniwan natin yung padwas natin doon pero yun naman ay naka-open drug.
Kaya kung kakagatin ng mga dakong isda, hindi niya basta-basta matatangay. Na-lost na ako. Pakita ko sana sa inyo yung kanyang mga kamatis pa. Medyo mainit na sa ating naging pwesto. Anyway, sa gawin naman dito malilim naman, may sisilungan tayo. Plus, yung ating pados isinabit natin doon sa bag ko. Dahil nung isang araw ang kuyang, yung buong rad niya tinangay po doon sa pwesto, doon sa may ilalim ng kamatsili. Salamat sa Diyos, naahon naman nila, nahabol naman nila, nakuha nila. Kahit hindi nila nakuha yung isda, okay lang. Ang importante, makukuha talaga yung fishing rod natin. Marami naman tayo makukuha ang isda sa mga susunod, pero yung rod, napakahirap pong ipundar niyan. Lalo kung wala kang pambili, of course. Hindi naman yan yung tigwa 100 lang na ano. And yan ay pamana lang sa atin ng ating tiyuhin. Ang ganda ng background ko. Ang ganda talaga ng farm ng Ate Benita. A few moments later. Ay mukhang negative yung ating pagsusubok dito sa ilog. Hindi maganda yung siguro mga mahigit isang oras na ako. Ang lakas ng hangin, tapos medyo nahihirapan akong maghulog ng ating pamingwit sa lakas ng hangin. Bumabalik-balik lang dahil tayo ay nasa matarik na lugar. Ayoko naman bumaba may babaan doon, pero ayoko, wala akong kasama, baka mahulog ako. Mababasa, sayang ang damit. Pero siguro ako po ipapack up na. Tuloy ko na lang yung pagtutur ko sa inyo dito sa munting farm ng ating kaibigan. Ayan po, dito tayo sa farm ng ating Ate Benita Villas. Pa-subscribe na lang po, baka madaanan nyo. Farm Life by Benita Villas. Okay, tour pa tayo dun sa kanyang farm. Pakita ko pa sa inyo kung ano pa yung ibang makikita nyo dito sa kanilang munting farm. Iwanan ko muna ang Ate Bining kasi sila po ay busy sa pagre-ready sa kanilang pagde-deliver ng papaya. Meron din sila dito. Nasaan na? Nawala na. Ay, eto, kamatis, guys. Isang tudling na kamatis lang yan, pero yan po ay naha-harvestan din ng maganda-gandang bilang ng mga kamatis. Na-harvest na yan. Isang diretso lang yan. Yung tinatawag nating tudling. Napakamahal po ng kamatis sa totoo lang, kaya hindi natin hahawakan. Baka tayo may mahulog ng mga bunga-bunga. Huling bumili ako sa tindahan, parang 5 piso ang isa. Napakaliit lang. Ito, ang laki-laki pa nito. Kaya napakamahal. At meron din sila ditong napakalawak na kalamansian na na-harvest din ng isang araw. Hindi tayo natatapat sa harvest dahil alam niyo naman ang inyong kananay very busy sa paglalansa. At sa, alam niyo na, konting trabaho. Sabi ng Ate Bining, no, pag talagang nasa, ang tawag doon? Peak ba o ano? O nasa mood, umaabot po ng nasa 100 red bag pag sila'y nag-harvest ng kanilang mga kalamansi. Panoorin nyo, may upload po siya na yung pag-harvest niya ng kalamansi nung isang araw. Sundan nyo lang po siya sa kanyang YouTube channel, Farm Life by Benita Villas. Meron pa, hindi lang po yan ang tanim nila dito, napakarami. Alam na alam ng Kuya Tering i-maximize talaga yung lupa. Pero inyo, in between the papaya, sinisingit silang pananim pa. O yan. So, hindi nasasayang yung bawat spasyo ng lugar, ng lupa. Talagang may pakinabang at may pakinabang. Punta naman tayo sa kanyang maisan. Ito yung mais na ginagawang patuka sa manok. Hindi po ito yung nalalaga. Sobrang tigas nito. Mas matigas pa to kesa sa ulo ko. Na by the way, dapat ha-harvestin today ito
for some reason parang nasira yata yung mag-harvest na machine. So kundi ngayon, bukas. So, ayan yun. Pinakialaman ko nang i-open. Sorry naman. Yan, gusto ko sanang pakita kung paano yung pag-harvest nito eh. Kasi nung araw, mano-mano lang, pero ngayon talagang machine-machine niya. Napakaluwang po nito. Parang nasa 1 hektarya at kalahati, yung mismong pinagtaniman nitong mais na to. Hanggang dun pa yan. Mahaba. Tapos yung mga puno talaga ng saba, nakapaikot. Kaya napakarami. Kaya ang pag-harvest nila ng, saging na saba eh, every other week. O pagka ganyang karami, di ba? Walang katapusang harvest. Walang katapusang pagpasok ng pera. Napakasarap ng may farm. Meron kang matataniman, meron kang pagkukuhan. O pagkatapos nga nila yung hina-harvest, yung saba, pinuputol nila yan eh, para magkaroon ng, ayan, supang. Yan yung mga magiging bagong puno. Yan yung mga bagong mamumunga. Medyo hingal na ang kanan. Mainit po ngayon. Okay, sana nag-enjoy kayo sa aking mini tour. Sa aking pa-tour sa farm ng ating kaibigang Ate Benita Villas. At sa kanyang farm life. Hindi natin siya aabalahin dahil siya po ay napaka-busy. Siyempre, hindi matatapos yung ating mini tour kung wala tayong pasyaron. Naparami naman pinadala ng Ate Bini. Ay. Yan po, ulitin ko lang. Pakidaanan nyo po siya sa kanyang YouTube channel. Farm Life by Benita Villas. I'll see you guys next time. Bye-bye.